Hi guys, so today, tonight, we're going to have IMs making. But actually, tapos ko na po ang IMs ko and polishing na lang yung ginagawa ko. And eto na po yung mga natapos ko. Wait lang ha. So ayan, I'm back. As I was saying kanina, tapos ko na yung mga IMs ko. But of course, hindi matatapos ang IMs kung wala tayong lesson plan. Sa paggawa po ngayon ng lesson plan sa panahon po namin, panahon natin, mga future teachers, we are using the detailed one, the detailed lesson plan. So yan, natapos ko pong gawin yung detailed lesson plan after din po nung dumating si Bagyong 1. Pero bago ko po tapusin si detailed lesson plan is inuna ko po yung first na IMs ko, which is yung motivational activity po for the demo teaching. And ano nga po ang mga kung sasabihin naman po nating motivational activity, ito is kung before ka magsimula ng lesson is magkakaroon ka muna ng icebreaker dun sa mga students mo. And ang icebreaker po is para magising yung natutulog na brain cells ng mga student. And sa motivational activity po, if magpapa-activity po tayo sa mga students natin, is dapat connected siya dun sa topic na i-discuss mo. So, ito po yung motivational activity ng mga students ko this coming demo teaching. And hindi po ako 4th year, I'm still a 2nd year student and sinasanay po kami sa pagde-demo. Yeah. So, yun pong first na IMs ko, and then sumusunod po is yung sa story part, which is ito na po siya. Ito po yung story part, mahaba-haba po ito. Actually, nakailang ulit po ako sa paggawa ng story part. Sa IMs ng story, kung i-word document ko po ba siya, ipiprint ko, or isusulat ko. So, yung pinaka-final decision ko is I'm going to write it down into the cartolina. Pero nung nag-try out ako sa cartolina, medyo pangit. So, hindi naman sa pangit kasi ito yung try out ko sa cartolina. Ayan. So, ito siya. Pero sabi ko parang masyado kasing malalaki yung naging sulat ko sa cartolina. So I decided to transfer the story part in the Manila paper. So I made this one. Ito yung ginawa ko sa Manila paper. And of course, hindi lang ito yun. Yung meron pa siyang katuloy kasi kumulang yung Manila paper na ginamit ko. So I decided to have another one. So wait lang ha. Ito yung katuloy nung first. So ito na po yun yung malapit na matapos yung sa story. And then, so yun, after kong ginawa yung story niya, ginawa ng story, after kong isulat yung story which is yung ilalason ko, I also made the IMs. Yung mga, ano nga bang IMs natin? Inuulit ko pang IMs is yung instructional materials. Ano po ba yung mga instructional materials? Ito yung gaya ng pinakita ko kanina, which is a motivational activity. It's considered an IMs, all instructional materials. So, this is an example of instructional materials. So, yung nakasulat po dito is yung moral of the story. Yung moral po ng story na isinulat ko. And then, of course, hindi lang yung moral of the story yung nakalagay dyan. Gumawa na rin po ako ng I already made also the questions for question after they read the activity. So, the story. So, ito yung activity nila ng mga students. So, actually, simple pa lang po to sa mga ginagawa ko simple pa lang to. Ito yung mga pinaka-first na IMs ko as a student teacher. So, again po, hindi po ako 4th year, 2nd year po ako. They are nakakonsentrate sila sa amin sa pagde-demo kasi pagdating po ng 4th year is puro demo teaching po kami. And isa pa, intern na po yung pagdating namin ng 4th year. So, kung magtatanong man kayo kung anong curriculum yung ginagamit namin, they said to us na gumamit na kami ng matatag kasi in the future, matatag na yung gagamiting curriculum. Kasi ngayon is anong tawag nila dun? Pilot curriculum tayo. Ano nga bang pilot curriculum? Ito yung K-12 and hindi matatag. Yung ginagamit ng mga hindi pa nagmatatag curriculum is yung, I think that was grade 2, 4, and then 5
and 6. Kung hindi ako nagkakamali, sila pa yung mga naka K-12 curriculum. Meron din naman sa part ng high school naka K-12 curriculum sila, and then some others are using now the Matapag. So, yun po yung paggawa ng IMs, yun po yung IMs natin, and then the lesson plan. Sa mga mag-education students dyan, pag-isipan nyo mabuti.